Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, guys. At narito naman po ang ating panibagong video para sa araw na ito. Tayo ay mag-i-install muli ng pinto dito sa bahay na aking ginagawa. So bali meron pa tayong isang pinto na hindi na ikakabit dito sa part ng kanilang kusina. So bali ito yung pinto dito sa kanilang likuran na bahay. So bali yung ating ginawa ngayon, tayo ay magkakabit ng bisagra. So bali itong pinto na ito, nailapat natin ito dun sa pagkakabitan na hamba. So bali kinabitan natin ng apat na bisagra sapagkat itong pinto ay mapakabigat, kaya hindi po pwede yung 2 hanggang 3 bisagra. Kailangan talaga, guys, ay 4. So bali ako lamang mag-isa nag-install. Ginawa na lamang natin ng paraan para hindi tayo mahirapan. So atin itong kinalangan sa ilalim ng kahoy, pinaka-spacer nya, at ating itinok sa pader yung mga bisagra na ating ikinabit. So bali naglagay tayo dyan ng tools at ating in-screw. So bali marami tayong inubos na tools at screw, dahil kasi bawat bisagra ay 8 ang butas, kaya obligadong marami tayong maubos na mga tools at screw dyan. So bali nayari nating ikabit yung mga bisagra. Tayo na may magkakabit ng doorknob. Yan. Sa pagkakabit naman ng doorknob, guys, basic lang naman ang pagkakabit ng doorknob. Medyo may kahirapan lamang dyan, guys, ay yung magbutas ng pagkakabitan ng doorknob at ng pinaka titi niya dyan sa may sinasabitan ng doorknob, kasi kinakailangan na sakto sa sukat yung butas, dahil kung yung butas natin ay hindi masasakto, hindi magtatagpo kasi yung pinakalak niya sa gilid ng hamba, at maging yung pinaka butas niya ay kung ito ay maliit o malaki ay hindi rin magtutugma. Kaya kinakailangan alam natin ang tamang sukat ng pagbutas ng pinto sa pagkakabit ng doorknob. Kinakailangan sukatin natin mabuti. So bali doon na lamang tayo nag-uukit ng pagkakabitan ng bisagra sa kahoy dyan sa pinakapinto. Doon naman sa hamba ay hindi na tayo nag-ukit, dahil kasi matigas ang pader. Baka kasi pagka tayo nag-ukit dyan ay mag-crack yung ating hamba, kaya yan ang ating iniingatan na masira. Kaya dapat ay hindi natin kinukuha sa madalian ng trabaho. Kinakailangan ay atin itong pinag-iisipang mabuti para hindi tayo magkamali, kasi once na tayo ay nagkamali dito, malaking abala at perwisyo ang may dudulot din sa atin. Yan, kinakailangan ay bawat galaw 10 beses natin pag-isipan bago natin ito galawin. Hindi yung basta tirada lang ng tirada kahit na wala sa ayos. Kaya syempre gagamit tayo lagi ng eskwala, level bar, para maging 0-0 yung ating ginagawa. So yan, kung makikita ninyo, ating binubutas itong hamba. Binubutas natin ng barena, at yun ang doon natin ilalagay yung pinaka bubutasan natin siya para dyan sasabit yung pinaka lock ng doorknob. At sa pagbubutas naman yan, guys, ay dapat ay hindi rin basta-basta, dahil kasi once na nagkamali ka ng pagbutas dyan ng screw ay matitipak na ang ilalim ng ating inukit na
pagsasabitan ng doorknob. Kaya kinakailangan ay maliit na bala lamang ng barena ang ating gagamitin. At gagamit lamang din tayo ng maliit na tools. So bali ang tools na ginamit natin dyan guys ay 5mm na tools. Para sakto lamang siya doon sa butas. Kasi kung malaki ang gagamitin natin tools guys, ay may posibilidad na matipak yung ating inukit dyan sa pader. Dahil kasi halos maliit lamang ang pagitan o distansya ng ating inuukit doon sa pagkakapitan ng ating tools. Kaya dapat sa pagbubutas dahan-dahan lamang. Dahil may posibilidad kasi ito guys na matipak. Dahil maliit lamang halos ang sinasabitan tools dyan sa hamba na bato. So walang problema guys kung kahoy ang ating hamba, ay gagamit lamang tayo ng pait at wala tayong agam-agam na ito ay matitipak kapag ito ay ating pinukpok ng martilyo. Dito kasi guys sa hamba na bato, gumagamit din ako guys ng pait at dahan-dahan ko itong inuukit. So bali hinahasa ko na lamang ang pait pagka ito'y aking ginamit sa bato. Kasi wala pa kasi akong bala na pangbutas dito sa ubol. So bali inuukit ko lamang ito ng pait, yung kantuhan niya, para makuha ko yung iskwaladong butas ng pagkakapitan natin ng pinaka titi ng doorknob. Ayan, so nakita nyo tapos na guys, nakikabit na natin. So ito na nga guys, at ating natapos na itong mga pinto i-install dito sa mga hamba. Ayan, yung kabila natapos na rin. Ito yung sa harap, main door. Ito naman yung pinto dito sa kusina, palabas. Then ito yung sa kwarto, nagkabit na rin natin. So okay na. Kung sa CR okay naman na rin, nagkabit na rin natin. So bali bukas siguro baka i-install na natin yung bowl. Malipatan na ito ng may-ari. So bali kuryente na lang. So naka-install naman na. Ang kailangan na lang ay mag-apply sa panel ko. Siguro baka Martes lalakad sila. So ito pwede na tirahan ito. So bali bukas pala ito i-install natin yung lababo. Ayan, yung lababo naman ang ating i-install bukas. At pagkatapos yung bowl, para tapos na dito sa loob. So yung labas siguro baka sa susunod na mga araw natin ito papalikadahan. Ito ang harap. Ito na lamang at tatapos na. Bali, apat din ang bisagra nito. Hindi kasi po pwede yung tatlo lang dito guys, baka bumagsak ito sa sobrang bigat. Kaya kailangan talaga apat na bisagra. So bali dito sa kwarto dalawa lang, kasi magaan lang naman ito. Ito, magaan lamang naman ito. Kaya dalawa lang ang ating in-install. So yun lang muna guys ang ating video para sa araw na ito. Update ko kayo muli sa panibagong na video.